Eksklusibong nakaparehan po ng GMA News si SEC Ambassador Joseph Rictar. Sa unang pagkakataon, inilahad niya ang naganap ng pagtangkaan raw siyang kikilan ng grupo ni MRT General Manager Albi Tangcol III para maibigay sa kumpanyang Inicon ang kontrata sa pagbili po ng mga bagong bagon ng MRT. May saksi exclusive si June Veneracion. Ang di bababa sa 72 tren ng MRT na 1999 pa bumabiyahe. Kulang na nga sa lumulubong bilang ng mga pasahero. Madalas pang nagkakaaberya. Para mabawasan ang kalbaryo ng mga pasahero, solusyon ang dagdag na tren na isusupply ng isang Chinese company. Pero bago nito nakuha ang kontrata mula sa MRT, nadungisan na ang proyekto ng akusahan ng Inicon Group ng Czech Republic. Ang grupo ni MRT General Manager Albi Tangcol III ng tangkang pangingikil ng $30 million para makuha ang kontrata. Si Czech Ambassador to the Philippines Joseph Rictar na unang dagbulgar niyan, eksklusibong itinuro sa akin kung saan daw sa kanyang bahay nangyari ang usapan ng mga tauhan ni Vitangcol sa Inicon noong July 2012. Sa pulong, may tinatawagan daw ang tao ni Vitangcol. In the discussion, they had to consult the things which only this person can decide. Mr. Vitangcol is the head of MRT. He is connected with the corruption. But to your mind, you think Mr. Vitangcol is being protected by influential people, occupying higher positions? If you follow all the case, if you follow all the problems rising up now in MRT, you can see that Vitangcol has very, very firm position and nothing can move with his chair. So I think that he is covered, he is protected. Bagamat pinarating niya ang nangyari kay Transportation Secretary June Abaya, lumabas sa investigasyon ng DOTC na absuelto si Vitangcol dahil wala raw nagreklamo. They said April 11 and the meeting lasts 2 hours. He will start investigation because it happened in his department, in his institution, but nothing happened after that. And Nasigawan pa raw siya ni Abaya matapos lumabas ang maling impormasyong nagdadawit sa presidential sister na si Balsi Aquino Cruz at asawa nito. it was after 10 o'clock at night, and it was Secretary Abaya who called me, scary in the voice, and he asked me, what is this? Sabi ni Rictar kay Abaya, wala raw itong katotohanan at pinakalat lang daw para ilihis ang investigasyon. You see, it's because that you don't do anything, you don't do any investigation, and now these people reply with something worse to accuse innocent people. Kinumpirma man ng DOTC ang meeting ni Rictar at Abaya. May pinagtataka ang kagawaran. Sinasabi niyang Abril ay nag-report siya dito kay Secretary Abaya ng nasabi niyang anomalya. Ang tanong ko lang, bakit tumagal ng 9 na buwan mula nung sinasabi niyang insidente hanggang doon sa paglapit niya sa amin? Hinintay niya na magsimula na yung bidding para mabuksan ito sa lahat ng mga interesadong grupo noong Marso ng 2013 bago siya lumapit sa amin. Handa naman ng DOTC na tumanggap ng kahit anong ebidensya, lalo na kung nanggagaling sa kanya sapagkat siya naman mismo ang nagsabi sa amin na mayroon nangyaring ganitong klaseng insidente. Titignan namin kung ito ay magiging sapat na basehan upang magbukas ulit ng isa pang investigasyon. Nag-imbestiga rin sa takang panunuhol ang NBI na hindi raw alam ni Rictar ang resulta. Hindi pa rin sumasagot sa mga panibagong text at tawag namin sina Vitangcol at Abaya. Pero dati nang itinanggi ni Vitangcol sa isang liham sa DOTC na sangkot siya at ilan pang opisyal na kagawaran sa tangkang pangingikil. June Veneracion ang inyong saksi.